Gising pa po ba? Gising pa po? Okay pa po tayo? Okay po. So, grabe po yun pong hamon po ng ngayon pong generation ho na ito, no? Grabe po yung pasanin po natin bilang mga mostly kabataan po na nandito, ano? At hindi ho yun biro. Ito po yung mga totoong nangyayari. Kaya po, tanong ho sa atin, na-alarma pa ho ba tayo sa mga nangyayari ho sa atin hong paligid? Na-alarma pa rin ho ba tayo sa mga, alam niyo ho yun, mga mali ho na nangyayari sa mundo? Pero ano ho yung ginagawa ho natin? I'm not referring po sa mga kabataan po. Lahat ho tayo, mga Pinoy, ano ho yung ginagawa ho natin para ho unti-unti ho na mabago po yun hong bulok ho na sistema ho nitong bansa ho natin. Kanina po, nakikinig po ako nagbabasa po ako sa social media at sino ho yung aware na may rally ho ngayon? Grabe ho, ano? Grabe ho yung sigaw ho ng taong bayan. Alam niyo po, almost 49,000, I don't know po kung meron pa ho mga dumagdag, pero ho, almost 49,000 po yung nakidalo po dun sa rally ho na yun. No, kasi dahil ho dun sa mga, alam niyo, corruption ho na nangyayari. Pero alam niyo po, sabi nga ho ni Coach kanina, hindi ho rally po yung kailangan ho natin. Sa totoo lang. Doon meron ho tayong mga hinaing ho sa buhay na kailangan ho nating ilabas. Pero ang ultimate ho na kailangan ho nating gawin, ang totohanan hong lumapit ho sa Panginoong Jesus. Hindi ho masasagot ho ng rally yung gulo ho ng bansa ho natin. Maggagawa lang ho tayo ng ingay, year after year po na darating. Pero kung hindi ho tayo lalapit ho sa Panginoon, wala hong totoong pagbabago. Sabihin niyo sa katabi ninyo, walang totoong pagbabago kung hindi tayo lalapit sa Panginoon. Yun ho yung hamon ho sa atin. Hindi lang ho tayo nandito po na nag-gather ho dito para ho magsaya, meet new friends. Hindi lang ho eh. It's an eye-opener po sa bawat isa na meron hong laban. Kapag hindi ho tayo lumaban, bilang mga Pinoy po, ano na ho yung mangyayari ho sa bansa ho natin? Ano na ho yung mangyayari ho sa bayan ho natin? Ano na ho yung mangyayari po sa generation ho natin? Kung hindi ho tayo naaalarma ho sa mga ganito hong pangyayari po, gising ho tayo. Nakaka-alarma ho ito, hindi ho ito biro. Para hindi lang ho tayo yung mga tao po na nagsasabi na ganito naman yung nangyayari, ganito yung sistema, ganito, ganyan. May ginagawa ho ba tayo? Kasi kung wala hong mangyayari. Yan ho yung laban ho natin. Hindi lang ho mga kabataan, kundi po bilang mga tao po na nandito ho sa bansang Pilipinas. I'm not into political po, pero ito ho yung laban ho ng bayan. Ito ho yung laban ho natin bilang Pinoy. Kung titingnan ho natin, yun pong mga nangyayari po, hindi ko alam kung na-experience ho natin or maaaring yung iba po, hindi ho tayo makatulog po gabi-gabi, dahil ho sa tindi ho ng pressure. Sobra ho tayo nag-aalala ho sa araw ho ng bukas when it comes sa tuition ho natin, sa mga kailangan ho natin. At di ko alam kung ano po yung mga bagay po na inaalala po natin. Para ho bang wala na ho tayong hangin, parang lunod na ho tayo, parang di ko na kaya, ayoko na. May mga times ho ba na ganun? May mga times ho na ganun. Ano po? Kasi yan ho yung reality ho ng buhay. Ano po? Kaya nga ho, ngayon hong hapon hong ito, gusto ko lang hong pag-usapan ho natin kung ano ba yun hong sitwasyon po, yung kalalagayan ho natin ho ngayon. Kung meron ho kayong mga Bible, buksan niyo po ang inyong Bible sa Romans chapter 3.
Sabi mo dito, kung gayon, paano nakakalamang ang mga Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ay pinagkatiwalaang ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila, ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Ngunit kung kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo pinaparusahan niya? Ganyan din ang pangangatwiran ng tao. Hindi. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin na gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan din daw ang tinuturo namin. Sabi ng mga naninira sa amin, sila'y paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Ano ngayon ang kalalagayan ba nating mga Hudyo? Ano ngayon ang kalalagyan ba ng mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi. Tulad ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlilinlang, ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Ito natin makikita po, ito yung sinasabi ni Paul po, dalawang bagay yun makikita natin sa chapter na ito. Una po, is our brokenness. Pangalawa po, ay yun pag-asa or hope na galing sa Panginoong Hesus. Tignan niyo yung katabi ninyo. Tignan niyo po. Lahat po tayo, likas sa atin ang kasalanan. Sabihin natin, sin. At yun yung kasalanan, yun yung isang bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. At tayo mga tao, lagi nating nababanggit dito na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Kahit yung gawin natin, good works, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Sabi ng verse 10, basahin lang natin, verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabihin nyo sa katabi mo, hindi ka perfect, hindi ako perfect. Meron tayong kanya-kanya pagkakamali sa buhay. Yun tayo Yan yung tao Pero alam niyo yung maganda bagay po na ginawa ng Diyos. Ibinigay niyo po ang kanyang buhay para sa atin. At yun yung buhay na yun, yun yung pag-ibig na yun, wala kahit sino po ang makakatumbas. Tanging Panginoong Hesus lamang po. Kaya tayo naging matuwid po sa harapan ng Diyos. Ito ay dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga po, kamusta yung buhay natin? Kamustahin natin? It's a reality check po, Kaya nga ngayon hapon, ano yung connection nito Romans chapter 3 po, sa kasalukuyan na nangyayari sa atin bansa. Kitang-kita naman kabi-kabila po na anomalies, corruptions,
Yan ho lagi nating naririnig eh. Tama po? Post sa Facebook, lagi hong yan. Pero alam niyo po, according po dun sa research po, 1 out of 4 Filipino college students po, ito po ay research from August to October po, noong 2024. Sabi ho ng research, 25.3% po, yun ho mga Filipinos na undergrad, na hindi ho, na pumapayag ho sila sa democratic government, under certain circumstances. Itong may ilan ho mga tao ho na, grabe ho dito natin makikita ho na hindi ho stable po yun yung prinsipyo ho ng mga tao. Even yung pong mga youth, kapag meron hong kaguluhan, ang dali ho nilang mawindang, ang dali ho nilang masway po sa mali hong sistema. Kaya ho nakakalungkot ho ngayon, Ito pa po, most of us po, alam ho natin yun nangyayari ho sa atin hong bansa, alam ho natin yung nangyayari ho sa paligid ho natin. Alam ho natin na meron hong mali, pagdating ho sa pamamalakad ho. And even po, nagdududa ho tayo sa mga nagli-lead ho sa atin. Pero ang tanong ho sa atin, ilan ho ba talaga yung totoong meron hong malasakit? Ilan ho ba yung totoong nagmamalasakit po? O alam lang ho natin yun hong problema, pero wala ho tayong ginagawa hong solusyon. Kahit ho yung buhay ho natin, hindi ho natin binabago. Yan lang ho yung nakakalungkot ho sa atin minsan eh. Alam lang ho natin ho yung problema, pero ayaw ho nating solusyonan. Alam na ho natin yung nangyayari ho sa bansa ho natin, alam na ho natin yung nangyayari ho sa paligid ho natin, pero ano ho yung ginagawa ho natin? Yan ho yung mundo ho natin. Sa mga darating pa hong taon, maaari po na sa pasama pa ho ito ng pasama. Yan ho ang tao eh. Yan ho tayo eh. Ganyan ho tayo kasama. Pero sabi ho, dahil ho sa habag ho ng Diyos, dahil ho sa pagmamahal niya ho sa atin, dun ho meron hong pagkilos o pag tinanggap ho natin ang Panginoong Hesus sa atin hong buhay, at totohanan ho tayong lumapit ho sa Panginoon, dun ho meron hong totoong transformation po ng buhay. Through transformation of the heart. Kaya tanong ho sa atin, totoo ho ba tayo sa paglapit ho natin sa Panginoon? Totoo ho ba tayo sa mga ginagawa ho natin para ho sa Diyos? O baka nagpa-perform na lang ho tayo? We're doing it as a ritual, pero wala na ho dun yung totoong pagtagpo ho ng Diyos. Wala na ho yung totoong paglapit ho sa Diyos. At nakakalungkot ho kapag gano'n na ho tayo. Usahin lang ho natin, verse 11 po. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpapakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay walang pawang panlilinlang, ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinadaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng mga nasasakupan nito
upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong magpapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ginagawa ng kautusan ay ang pinapaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ngunit ngayon nahahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan ay ang mga propeta, at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito, verse 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng, ano po sabi ko dito? Pananampalataya kay Hesukristo. Sabihin ho natin, pananampalataya kay Hesukristo lamang. Sabi ho ni Erwin McManus, basahin ko lang po, the church does not exist for us. We are the church, and we exist for the world. Ulitin ko po, the church does not exist for us. We are the church, and we exist for the world. Ito yung paalala ho sa atin, na we're not here po. Sinasabi ho natin na nakakilala ho tayo sa Panginoon, pero wala ho tayong ginagawa para ho baguhin ho itong bulok ho na sistema ho ng mundo. Patuloy pa rin ho tayong gumagawa ho ng kasalanan, and yet, sinasabi ho natin na kinikilala natin ang Diyos. Kinikilala ko ang Diyos. Ito po. Kung tayo pong lahat ng nandito po ay wala hong gagawin, hindi ho natin isi-share po ang mabuting balita, imposible ho na mabago ho natin ang mundo. Posible ho natin mabago ito hong bayan ho ng San Juan. Imposible ho na magkaroon ho ng maayos po na bansa. Kaya nga huwag ho nating isipin ho na wala ho tayong magagawa bilang isang tagasunod ho ng Panginoon. Huwag ho nating isipin na, ay, mag-isa lang naman ako, ang lawak-lawak ng bansa natin, ano gagawin ko? Mag-start po yan sa atin. Kasi tayo ho, yun yung unang nakareceive ho ng pagmamahal ho ng Diyos. Mga tao na totoong kumilala sa Panginoon. Tayo ho yung unang kikilos. Tayo ho yung mag-share po sa iba ng kagandahang loob ho ng Panginoong Hesus. Tungkol ho sa Panginoong Hesus, ang pagkamatay, ang pagkalibing, at muli hong pagkabuhay ng Panginoon. Tayo ho yun. Kaya nga ho, hindi lang ho tayo nandito para ho mag-enjoy po every week. Kumanta lang ho, hindi ho eh. Meron ho tayong misyon. Meron ho tayong kailangan hong gawin. And we need to act. Maging seryoso ho tayo. We are in the broken world. Ang kailangan ho nito, wala hong iba kundi ho ang Panginoong Hesus. Kaya nga ho, ito ho yung challenge ho sa atin eh. Paano ho natin itatawid po ito hong next generation? Ano ho yung gagawin ho natin bilang mga magulang, bilang mga kabataan, bilang mga young professionals, young adults? Ano ho yung gagawin ho natin? Ano ho yung ipapasa ho natin na kwento po dun sa susunod ho na generation? Ano ho yung ipapasa ho natin na kwento po sa mga anak ho natin? Ano ho yung gusto ho nating gawing kwento? Ano po? Ano ho yung gusto ho natin? We're praying po na sa lahat ho ng gagawin ho natin, sana ho, andun ho ang Diyos. Na hindi lang ho tayo naging Pilipino po, Hindi ho, meron ho takot ho sa Diyos, Pilipino,
na meron hong totoong paggalang ho sa Diyos at pagmamahal ho sa bayan. Yun ho yung panalangin ho natin. At sana ho, sama-sama ho tayo dun ho sa pangarap ho na yun. Sama-sama ho tayong manalangin. Sabihin nyo sa katabi nyo. Sige, sabihin nyo. Sama-sama tayo. Ulitin nyo. Parang dismayado ho. Kaya ulitin nyo, sabihin nyo ng totohanan sa katabi ninyo. Sama-sama tayo. Sabi po ni Erwin McManus, whatever God has placed within you that could ever be described as great was never meant for you anyway. It is stewardship. Greatness never belongs to the one who carries it. It belongs to the world that needs it. Yun yung pananampalataya po na meron ho tayo. Na po, wag ho nating kinkimin. Hindi lang ho yan para ho sa atin. Ito ho ay para ho sa susunod ho na henerasyon ho ng mga tao na totoong nananampalataya ho sa Panginoon. Kung hindi ho natin gagawin ang pinapagawa ho sa atin ng Panginoon na to go and make disciples, we fail the next generation. Kaya nga po ito ho yung hamon ho sa atin. Ano ho yung gagawin ho natin? Hindi lang naman ho ito about ho sa pera, hindi lang naman ho ito about ho sa politics. Pero ito ho yung mga pangarap po natin para ho sa ating hong bansa. Tayo pong lahat ay tumayo. And as we end po, kagaya ho ng sinabi ho ni Coach ho kanina, sana ho maging proud ho sa atin, ang atin hong mga bayani. Hindi ho tayo yung mga kabataan po na puro Facebook, ML, girlfriend or boyfriend. Kundi tayo ho yun ng mga kabataan na totoong meron hong paggalang ho sa Diyos at magmamahal ho sa bayan. Naniniwala ho tayo na itong bansa ho natin, yun hong mga sigaw ho na narinig ho natin ay hindi lang ho puro sa korupsyon, hindi lang ho puro sigaw ho ng kahirapan, kundi darating ho yung araw na meron ho tayong bagong sigaw. Sa hong bayan po, sa hong bansa, na ang sigaw ay pagsamba sa totoong Jesus ng Biblia. Sa hong bansang sumasamba sa totoong Jesus, isang bansang tinubos at binago ng Diyos. Isang bansa na may totoong paggalang sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Church, next, hindi ho natin to kaya ng tayo lang. Kailangan ho natin ng Panginoong Jesus. Whatever we do, kasama ho natin ng Panginoon. To change this broken world. Tayo pong umawit ho sa Panginoon. Awitin ho natin sa kanyang bagong sigaw. At habang inaawit ho natin ito, maging pagsamba ho natin ito. Sigaw ho natin ang pagsamba ho natin sa Panginoon, sa nag-iisang Diyos na buhay, sa Diyos na nag-alay ng buhay para ho sa atin. Ang Diyos na nagbago ng puso ho natin. Diyos na tumubos ng ating mga kasalanan.
at siya ang totoong Jesus ng Biblia na buhay at kumikilos po sa atin. Tayo pong umawit sa Panginoon.
isang bansa. Sumasamba. Tayo lumapit sa Panginoon. Tunay po, hindi ho namin kayang baguhin po bansahong ito, O Diyos. Tanging kayo lamang. Kaya, Panginoon, naririto ho kami, malapit ho sa inyo. Papabago, nagpapalinis ng amin ho mga puso, ng amin ho mga buhay. Inaamin ho namin, Panginoon, na wala ho kaming magagawa kung kami po hiwalay ho sa inyo. Kami po ay mga tao ho na likas ang kasalanan sa amin ho mga buhay. Pero salamat, Panginoong Hesus, dahil ho sa inyong habag, masaganang bihaya, O Diyos. Kami po ay inyong nilinis. Ang karumihan, Panginoon, ay inyong inalis ho sa amin. Dahil ho sa pananampalataya ho sa inyo, O Diyos, inuring ho kaming matuwid. Salamat ho, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Dalangin lamang namin as a church, tuloy niyo ho kaming samahan. Ipakilala ho kayo sa mga tao, mga kabataan, wala pa hong pagkakilala sa Panginoong Hesus. Sa inyo lamang ho matatagpuan ang totoong kasapatan ho ng buhay. Ang solusyon sa magulong mundong ito, Panginoon, ay wala hong iba kundi kayo lamang, Panginoong Hesus. Gamitin niyo ho kami. Si Christ follower, Panginoon, makita ho sa amin ho mga buhay kung sino ho kayo. Makita ho sa amin ho mga buhay na totoo ang Diyos na amin ho sinasamba. Sa ganoon, sa pamamagitan ho ng amin ho mga buhay, maging instrumento ho kami para mailapit ho namin ang mga tao sa inyo, O Diyos. Turuan ho silang sumamba at maglingkod. Patuloy rin ho na mag-share ng magandang balita. Dalangin ho namin, Panginoon, bigyan ho kami ng tapang, ng apoy sa puso, O Diyos, na magkaroon ho ng totoong malasakit ho sa amin hong kapwa, sa amin hong bayan. Gawin niyo ho kami, mga tao, na totoong may paggalang ho sa inyo at meron hong totoong pagmamahal ho sa bayan. Salamat ho sa hapon hong ito. Salamat ho sa inyong mga awitin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama. Wala ho kaming ibang itinataas sa amin ng mga buhay, kundi kayo lamang, Panginoon. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri, masasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus namin, Diyos. Amen. Ito na nga po sa ating lahat.